Kasalukuyan silang nagdi-dinner sa isang sikat na restaurant. Kasama niya ang mga kuya na si Renz at King. Nandun din ang mga Grayson dahil ang mga to nag-invite sa kanila. The CEO of a known perfume brand in the world, Mr. Ralph Grayson, and his wife Felicity. Nandun din ang panganay na anak ng mga ito na si Fire Grayson and his siblings na sina Meteor and Ash Grayson na kambal na lalaki. Sa itsura ng mga Grayson, they obviously belong to a royal family. Naging playmates nila noon ang mga anak na mga to, pero nung nag-aaral na sila, nag-migrate na mga to sa ibang bansa. Sam, mas gumanda ka. Bulong sa kanya ni Fire while they were eating. Thank you, Fire. Ikaw din mukhang mas pumogi ah. I bet maraming babae ang nababaliw sa iyo, no? Sambit niya sa binata. Oh, sa totoo lang, napaka-busy ko. Dala kong pinamamahala ng kumpanya ni Dad dito sa Pilipinas. Kaya siguro hanggang ngayon, wala pa rin akong napapansing ibang babae. Nakangiting wika ni Fire. Sobrang gwapo ni Fire. Nakakalunod kapag tititigan to ng diretso sa mga mata. Sikat si Fire sa buong bansa bilang isang batang bilyonaryong businessman. He is every girl's desire at hindi niya makakaila iyon. Bukod sa gwapo ay napakakisig nito. Siguro ay may nakalang oras talaga ito sa pag-ehersisyo. Psst, baby, hindi ba't siya yung boyfriend mo? Bulong naman ni Renz Bright na nasa tabi niya. Nakita niya si Franz kakarating lamang sa restaurant kasama mga tauhan nitong pulis at isang VIP, escort, ang mga ito na naturang politiko. Nagkatinginan sila ni Franz at buong tamis niya itong nilitian. Pero syempre, mas gwapong sweet corn ko. Mas malakas ang appeal ng isang jeller. Eh, may dumi sa lips mo. Mahinang wika ni Fire habang nililinis ang labi niya sa pamamagitan ng daliri nito. Tinitigan niya si Franz at nakitang napakadilim ng mukha nito habang nakatitig sa kanila ni Fire. Mukhang may nagsiselos, ha? Exciting. Bulong muli sa kanya ng Kuya Renz niya. Kinurot naman niya sa tagiliran si Renz. Mukhang gustong-gusto talaga nito ang nakikita ngayon. Ang kulit din talaga nito. Bibisitahin pala kita, Sam ha? I miss bonding with you. Nakangiting wika ni Fire sa kanya. Ah, oo. I will message you her address. Kaagad na singit ni Renz sa usapan nila. Muli niyang kinurot ang kapatid. He is really her male version except sa pagiging playboy nito. Mabuti naman at nagkakamabutihan na kayo. Seryosong wika ni King sa kanya. Tumango lamang siya sa kuya niya. Alam niya kanina pa nito inoobserbahan ang kilos nila ni Fire. Wait lang po excuse me for a while. Tumayo siya at pinuntahan sina Franz at ang mga tauhan nito na nakaupo sa kabilang mesa. Tumayo naman ang isang kasamahan ng binata at pinaupo siya sa tabi ni Franz. Hello, sweet corn. Kamusta? Tanong niya sa tahimik na binata. Ikaw, kamusta kayo ng kasama mong lalaki? Ramdam niya ang tampo sa boses nito. Nagsiselos ka ba? At sinong hindi magsiselos, Sam? Hindi mo man lang ako pinapakilala sa Kuya King mo. Mahina nitong sambit. Listen, ipapakilala na kita, sweet corn. Don't worry. I will set up a date para ipakilala na kita. Aniya. Promise me, okay? Yeah, promise. Huwag ka na magtampo dyan, okay? Tumango naman ang binata bilang pagsang-ayon. By the way, sumama ka mamaya. Magkikita kami ng mga pinsan ko. Sige, sweet corn. Just call me, okay? Sagot niya sa nobyo. Inalikan niya to sa pisngi bago bumalik sa table nila ng mga kapatid niya. Seryoso naman siyang tinitingnan ni King nang makabalik siya. Magkapatid sila ni King Levy Kingston sa ina at ang pamilya Grayson napakalapit na kaibigan ng kanilang mama. Kaya gano'n na lang ang importansyang binibigay ng kanilang pamilya sa mga ito. Para magkapatid na nga ang turingan ng kanilang mga magulang sa isa't isa. Hindi niya alam kung bakit napaka-KJ ng kuya niya. Gusto yata nito kontrolin ang buhay niya. Si Renz naman istikto rin pero may mga oras na puro laro lamang ito para dito ang lahat. Kung makipagrelasyon nga ito ay kung kani-kaninong babae. Kagaya ngayon, may nakita siyang babaeng tinititigan nito sa kabilang mesa na may kasamang lalaki. Napailing na lamang siya sa kapatid. Kung ay kukumpara ang ugali ng kanyang dalawang kapatid, napakaseryoso ng kuya hari niya. Siguro, dala-dala pa rin ito ang pagkamatay ng fiancé nito. Nang mamatay kasi ang nobya ni King, hindi na ito naging seryoso sa mga babae at ginugol na lamang nito ang panahon para sa pag-iimbestiga kung sino man gumawa ng krimen na yon sa nobya nito. She heard some negative news about her though,
Pero hahayaan na lamang niya na ang kuya niya na nagtutuklas sa katotohanan. Kaya siguro gano'n na lamang ito kung pangprotekta sa kanya. Tila ba takot ito, lalo na nga't kung makikipagrelasyon siya sa isang lalaki. Samara, do you think naniniwala ako sa sinasabi mong magkaibigan lamang kayo ng jeller na yon? Tanong nito sa kanya habang pauwi na sila. Hindi kasi niya dala ang kotse niya dahil sinundo lamang siya nito kanina. Kuya? Well, if he loves you, he must earn you. Hindi ko hahayang mapunta ka na lamang sa isang jeller, lalo na't hindi ko alam ang pinagmulan niya. Ngayon lamang siya nakilala ni Nados kaya hindi natin sigurado kung ano ba talaga ang background niya. Seryoso nitong sambit. Kilalanin mo na muna kaya si Franz bago ka mag-overthink. Wala sa sarili ay nasambit niya. Hindi ako nag-overthink, Samara. Gusto ko lang malaman kung hindi ka ginagago ng taong yon. Isa siyang polis at kung san-san siya nakadestino. You don't even know what he's doing behind your back. One more thing, isa siyang jeller. At alam mo kung anong klase mga jeller niyan pagdating sa babae. Baka gagawin ka lang isa sa mga babaeng niloko at... Kaya naman pala, napaka-negative talaga ng mindset mo, no? Ikaw nga dyan nakikipagrelasyon sa taong bigla niyang naitutop ang kanyang bibig. Diyos ko, muntik na niyang masabi ang hindi dapat sabihin. Di naman lingid sa kaalaman niya na may namumuong magandang pagsasama sa pagitan nito at ni Attorney Zina Lara Cortez. What do you mean? Well, akala ko si Kuya Renz ang kausap ko. Siya nga pala. I will invite you on Friday night ha. Sa kondo ko lang. Birthday ko. Uunahan na kita dahil mas updated ka pa sa love life ko kesa birthday ko na palagi mong nakakalimutan. Simpleng dinner lang, alam mo na. Ayoko maghanda ng bongga. Every cent counts. Dagdag pa niya. Nagmana ka talaga kay mama. Sobrang kuripot kahit may pera naman. Of course, kuya. Kailangan magtipid din, di ba? Hindi ibig sabihin kapag mayaman, may right nang magwaldas. Sige na, tama ka na naman. Huwag mo akong pagsabihan tungkol dyan. Sagot nito. Hinalikan at niyakap niya si King bago siya bumaba sa kotse nito nang pumarada to sa tapat ng kanyang kondo. Pakanta-kanta pa siya habang naglalakad papunta sa unit niya. Huli ka! Malapit na sana niyang suntukin at tadyakan ang lalaking biglang hinapit ang bewang niya nang lumabas siya sa elevator. Franz, akala ko ba mamayang gabi mo pa ako susunduin? Gulat niyang sambit sa nobyo na nakayakap mula sa likuran niya. Namiss kita, kaya iniwan ko na muna mga tauhan ko. Anito. Pagbukas pa lamang ng pinto ng unit niya, bigla na lamang siyang siniil na mainit na halik sa labi ni Franz. Idineen siya nito sa pader habang patuloy sila nakikipagpalitan ng laway. Napaungol siya na maramdaman ang pagiging agresibo nito. Ang isang kamay nasa tapat na ng isang dibdib niya at minamasahe ito. Nilakbay rin niya rin ang kanyang palad sa nakaumbok na alaga ni Franz. Maingat itong tinanggal ang saplot niya. Sinunod ang pagtanggal ng hook sa bra niya at lumantad sa harapan nito ang kanyang kagandahan. Bumaba naman ang mamasang labi ni Franz sa isa niyang dibdib. My loves, I miss this, he uttered while doing that. Na makita na naka-underwear na lamang siya, ipinasok itong isang kamay sa loob ng panty at masuyong hinahaplos siya roon. Nangayoy basang-basa na dahil sa kiliteng dala ni Franz. Do you like it, baby? Masuyong tanong nito sa tenga niya. Oo, Franz, masarap. Sa isang iglap, pinunit nito ang kanyang panty. Sa isang iglap, para siyang pagkaing nakalatag sa lamesang iyon na nakahain para kay Franz. Binukan niya ang hita sa nakatingin si Franz. Hindi niya na alam kung saan ibaba niya ang kanyang ulo at pakiramdaman niya sa alapaap siya ng mga oras na ito. Inihingal ang binata nang yakapin siya nito. I love you, my love. That was really great. Naramdaman mo rin ba? Of course naman. Tumayo ka nga at mag-ayos na tayo. Mamayang gabi pa naman yon. Isang round pa, my loves. Bulong ni Franz sa kanyang tenga. Ang alaga nito'y nasa loob pa rin at dahan-dahang gidong ginagalaw sa loob niya. Ramdam niya ang muling pagkahanda nito. Sumusobra ka na, Franz, ha? Sige na, baby. Isa na lang. Wala siya nagawa na sakupin mo rin ni Franz. Sagad na sagad ang pagmamahal nito habang dahan-dahan din siyang sumasayaw sa ibabaw nito. Ang kanilang mabagal nilang paggalaw ay naging mabilis dahil muli na naman sumarap sa pakiramdam. It feels good, lalo na't ang buong kwarto ay napapaligiran ng maralakas na tunog ng pagmamahalan nilang dalawa. Oh yeah,
She is really in love with the jeweler. Langya ka, Franz. Ang sabi mo, isa lang, nakadalawa ka pa. Hiyaw niya sa binata na wala yatang planong tantanan ng beauty niya. I'm sorry. Matagal na kasi bago natin ginawa ulit. Dahilan pa nito sa kanya. Mukhang may expire ako na maaga sa'yo ah. Buliw niya dahil tila nawala lahat ng energy niya sa katawan. Bigla siya nagutom pagkatapos ng kanilang sunod-sunod na ginawang pag-iisa. My loves, tama ng pagtatalo. Let's go at naghihintay na siguro sila sa atin. Wika sa kanya ni Franz. Sino ba may sabing mag-overtime ka dito, no? Sabay silang tumayo sa kama. Nauna siyang pumasok sa comfort room para hugasan ang sarili. My God! Ang bigat ng pakiramdam niya at parang namaga iyon dahil pag hinahawakan hindi niya ramdam kung meron pa ba siya o wala na. It's really numb. But in fairness, he is so hot. At ang paulit-ulit na ginawa nila sa pangalan niya, gustong-gusto naman niya. Pagkatapos niya, si Franz naman ang pumasok sa loob. Narinig pa ang lagaslas ng shower, kaya't pakiwari niya naliligo ito. Nang lumabas, ang binata ay nakabihis na siya. Ripped jeans at puting crop top blouse ang suot niya. Nakalugay ang mahaba niyang buhok. Nakasuot naman siya ng high-cut sneakers. Sa isang restaurant. Alam mo, baka dito yung resto na sinasabi ni Tiger eh. Sambit ni Franz habang nakatitig sa malaking signage ng resto na nasa tapat nila. Foodborne Hub Resto? Ah, oo nga no. Baka hindi dito. Baka dyan sa kabila o tingnan mo, basahin mong pangalan. Ginuson niya ang tindahan na nasa tabi ng restaurant. Mr. Chan's Crazy Gadgets and Accessories. Basa ni Franz. Di naman dyan eh. Mga accessories lang ang benta dyan. Wala naman pagkain. Bakit kaya Crazy Gadgets, no? Ewan. Baka crazy ang Mr. Chan na yan. Natatawang sambit niya. Kilalang kilala niya si Mr. Chan at si Jelaine na may-ari ng mga tindahan sa kanilang harapan. Gina-good time lamang niya si Franz para isipin ito na di talaga niya kilala ang mga may-ari ng resto. Halika na, baka ito talaga yung restong sinasabi ni Tiger. Hinila niya ang kamay ni Franz papasok sa loob ng resto ni Jelaine. Na makapasok sila sa loob, nakita na nga nila ang mga angka ng Coke and can na naghihintay kay Franz. Nagmistulang pambatang upuan ng mga silya ng resto dahil sa laki ng katawan ng magkakapatid na jeweler. Naroon sina Tiger, Timothy, Terrence, Tristan, Tucker at Toby. Sa kabilang side na may nakaupo sina Tori, Travis at Trevor, Mia at Kenji Alcantara. Naroon din ang kambal niyang kapatid at si Uncle Ox Jeweler na nagulat ng itsura na makitang nakakbay si Franz sa bewang niya. Oh Sam, bakit andito ka? Jeweler ka ba? Mapang-insultong tanong ni Terrence. Ipakilala mo nga ako sa sweetcore na matauhan niyang pinsan mo? Bulong niya kay Franz. Mas nilapit pa niya ang kanyang muka na halos umabot na sa balat ng leeg ni Franz habang nanunudyong nakatitig kay Terrence. Mga insan, Uncle Ox, si Samara pala, ang nobya ko? Pagpapakilala ni Franz sa kanya sa buong angka nito. Bigla na lamang tumawa ng malakas si Terrence. Is this a prank? Si Samara, nobya mo? Naku insan, marami pang matinong babae dyan sa gilid. Isa na namang baliw ang igagapos mo sa pamilya natin? Umupo silang dalawa sa bakanting upuan. Hoy, at sino yung isang baliw na sinasabi mo ha? Napatingin sila sa babaeng galing sa kitchen. Ikaw lang naman ang baliw sa angka ng mga jeweler. Bulyaw nito sa bayaw na si Terrence. Kitty Cat, siya palang sinasabi ko sa yung pinsa namin, si Franz Jeweler. Insan, ang magandang may bahay ko pala. You can call her Jalay. Pagpapakilala ni Tiger sa dalawa. Hi, nice to meet you. Looks at forma mo, galawang Jeweler na talaga. Sambit na Jelaine habang iniaabot ang palad kay Franz. Nice to meet you. Ang ganda mo pala, Jalay. Sagot naman ni Franz habang nakatingin to sa mukha ng babae. Ay nako, dahil dyan ipapatikim ko sa iyo ang new specialty namin, ang pinapokpok na manok at sinarapang baka. Proud na sabi pa ni Jalay kay Franz. Talaga? Sige, susubukan ko. Salamat, Jelaine. Namumula ang mukhang sambit ni Franz. Halata ngayon lang to nakarinig ng pangalan ng mga menu. Me too, Jelaine ha? Habol ni Terrence. Of course naman, Terrence. May bagong specialty ako na para sa iyo lang, ang pinagsawaang baka. Seryosong sambit ni Jelaine. Pinagsawaan? Bago nga, ani Terrence. Yeah, pinagsawaan na dahil mga tira-tira, leftovers.
Naka-ismed na sambit na Jelaine bago to umalis sa mesa nila at pumasok na sa kitchen. Ikaw naman kasi, lagi mong pinagtitripan ng asawa ni Tiger at ngayon naman kay Samara, wika ni Timothy. So, asawa mo lang ang pagtitripan ko ulit? Nagbibirong sambit ni Terence. Umiling lamang sa Timothy dahil sanay na to sa kapatid. Well, kaya hindi na dinadala ni Tim si Eloisa sa family date natin dahil sa'yo. Singit naman ni Tristan. Ano ba to? Diskusyon ba to o welcome party ni na Franz? Uncle Ox, kamusta palang business mo? Baling ni Toby kay Uncle Oxford. It's doing good here in Manila, pero alam niyo naman ako, mas gusto ko magtrabaho sa lupa. Sanay na ako sa bukid. Malaki din naman ang kita ng hasyenda, lalo na kapag harvest ng mangga at ng mga mais. I see. So sayang naman ang tinayo mong business dito sa Manila, ani Tucker. Oo, ba't nandyan ang kambal? Sila na sigurong bahala sa company ko. Nakita na wika ni Ox sabay nakatingin sa kambal na sina Francis at Franco. Salamat po, Uncle. Halos sabay na saad ang kambal sa kanila. Franz, kailan palang long table ninyo ni Sam? Tanong ni Tiger sa pinsan. Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan ni Sam. Pero dapat magpo-propose muna ako sa kanya, di ba? Nag-aaninlangan tanong ni Franz. Aba dapat lang, no? Alangan naman kasana na agad. Eto ha, warningan ko na kayo, mga madlang coke and can. Kapag kayo mamamanhikan, dapat catering ha? Dapat bawat isa sa inyo may offertory. Nagbibiro niyang sambit. Basta't usapang handaan, si Samara ang number 1. Humahalakak na sambit ni Tiger. Kilalang kilala na nito ang kaibigan, kaya hindi na to nagtaka man lamang. Hello sa inyo mga Jeller. Ako pala may benta sa inyo. Bungad naman ni Mr. Chen. Nako, matalas talaga ang pang-amoy ng lalaking to. Sambit ni Samara habang nakatingin kay Mr. Chen na may daladalang mga gamit. Ako, friend ni Jelaine ha, Samala. Sa'yo, lugi ako. Inubos mo laman ref ko, pati mineral water ko, tangay mo. Nauutal na sambit ng inchik. Nilatag nito ang gamit sa mesa. Ito, sikreto ng mga gwapo. Ani Mr. Chen. Pinakita nito ang isang maliit na bote na may lamang pulang likido. Ito inumin ninyo bago kayo lovemaking ng asawa ninyo para tagal-tagal labas ng ano nyo. Dapat 30 minutes pagitan ng oras ha. Bili na, may discount pa yan, 5 piso. From 50,000 less 5 pesos pa ha. Swerte nyo na mga Jeller. Ipapainom mo pa yan. Parang toro na mga Jeller sa kama no? Hoy, nagkamali ka ng benta sa kanila, puro hindi applicable. Ikaw na lang uminom yan, mukhang sa itsura mo mas bagay sa'yo. Malakas niyang sambit sa inchik. Ikaw talaga, Samala. Ikaw hindi tulong negosyante. Ikaw busit sa negosyo. Tahimik ka, okay? Bigyan kita freebies. Ines na sambit ni Mr. Chen. Tawang-tawa naman ang mga kalalakihan sa sinabi niya, habang si Mr. Chen lalong naiinis sa kanya. Mas napatawa siya na maalala ang freebies ni Mr. Chen isang pirasong candy nung kinumbinsin niya si Catalina noon na bumili ng gamit sa shop nito. Ito ang hari ng budol at pinakakuripot sa lahat ng mga inchik sa buong mundo. Ito na lang oh. Pinakita nitong isang bilog na plastic na lagayan na parang Vicks. Yan na lang bilhin nyo. Haplas yan. Relaxing. Lalo't pagod kayo sa trabaho o sa pambababae. Natatawa niyang sambit. Hoy, ikaw tahimik dyan. Hindi to haplas sa mala. Ito haplas sa putoy-toy nyo para laki at haba lalo. Parang king cobrang laki at patoy-toy kapag kayo haplas to. 3 times a day lang, effect agad. Dagdag ng incheck. Nakita mo na ba ang mga alaga nila? Hoy, lahing German sila, kaya't no need na yung benta mo. Ginagamit mo ba yan, Mr. Chen? Pakita mo muna yung sayo para bibili sila, di ba? Kung effective sayo, di legit yan. Natatawang wika niya sa incheck. Mas lalong lumiit ang mga mata nito sa inis. Hindi ata talaga ito makakabenta kapag naroon siya. Wala ka talaga hiya sa mala. Kapag ako pakita sa'yo ano ko, mahihimatay ka talaga. O eto, scotch tape, libre sa'yo. Dikit mo bunganga mo ha. Ikaw sobra-sobra ingay. Patay negosyo ko sa'yo. Malas ka sa mala. Inis nang nagpaalam ang inchik. Tawang-tawa naman siya sa itsura ng umalis ito. Mamaya pupuntahan niyang inchik. Bibili siya ng gamit para sa darating nilang misyon. Alam niya pagsasara na naman siya ng pinto ni Mr. Chen kapag makikita siya mamaya. Nung huling punta niya sa incheck, inubos niya ang laman ng ref nito. Paano ba naman? Napaka-overpricing nito.
Siya ba? Nasigurista rin?